Bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon. At sa Maynila, binaha ang ilang kalsada, kabilang na ang Taft Avenue, maging ang harap ng labas ng Manila City Hall. At ang mga dumaraan doon, tumulay sa mga bakal na railing at barrier kung saan isang senior citizen ang nadulas pa. Naranasan din ang ulan sa Mandaluyong at Makati, pati sa Quezon City, na nagpabaha sa ilang bahagi ng EDSA at nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila. Magandang hapon po. Isang pulis ang patay ng barilin na lalaki sa Pasay. Lumalabas na balak isnatch ang kwintas ng biktima. Inaalam ngayon kung ito rin ang tumira sa isang tauhan ng HPG kamakailan na tinangkaring hablutan ng kwintas. Nakatutok si June Veneracion. Walang kamalay-malay si Police Staff Sergeant Jomar Caligiran na may piligrong nakaamba habang hinihintay ang asawa niya sa Taft Avenue, Pasay City kagabi. Mula sa kanyang likuran, may sumulpot na armadong lalaki. Dito na nagkaputukan. Kahit sugatan na ang pulis, nagawa pa rin niyang gumanti ng putok. Pero sa tindi ng tama ng bala, binawian siya ng buhay. Doon galing sa likod. Kuha tayong dito sa likod. Bali, nakikita natin parang apat kasi mayroon siyang through intro dito sa sa kanyang arms papunta sa kanyang dibdib. Habang nakabagsak ang pulis, isang lalaki ang lumapit na ayon sa mga taga-barangay ay scavenger sa lugar. Siguro napaso, bitawan. Maya-maya, dumating na ang umiiyak na asawa ng pulis. Tumakas ang shooter, sakay ng motorsiklong dala ng kanyang kasama. Takip na takip talaga yung mukha. Parang yung helmet niya talagang takip. Sarado. Mata lang ho talagang kita. Isang tricycle driver at kanyang pasahero ang nadamay sa putukan. Nagpapagaling pa sa ospital ang sugatang pasahero. Ang tricycle driver naman ay na-discharge na. Sabi ng Pasay City Police, base sa direksyon ng putukan, ang suspect ang nakabaril sa kanila. Lumalabas sa investigasyon na robbery ang motibo sa krimen. Kung talagang papatayin siya, ay doon pa lang medyo siguro mga 2 meters away from the suspect, ay from the victim, binaril na niya. Yang nangyari, mga kukunin niya yung necklace ng ating biktima. Isa pong Saudi gold po ito. Suspetsa ng Pasay Police, ang mga suspect din ang nasa likod ng pamamaril ng isang opisyal ng Highway Patrol Group o HPG sa Makati, 3 linggo ng nakararaan. Makikita sa CCTV na bago magkaputukan, pilit na hinablot ng suspect ang suot na kwintas ng opisyal. Nakaligtas siya sa kabila ng mga tama ng bala sa katawan. Hawak na ng mga otoridad ang isang suspect na siya raw nagmaneho ng motorsiklo. Target naman ng follow-up operation ng shooter na tukoy na raw ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tupok na tupok ang harapang bahagi ng isang bus na biglang nagliyab sa EDSA Cubao, Quezon City kagabi. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng nasusunog na pampasaherong bus ang P2000 Boulevard bago mag-EDSA pasado alas 6:30 kagabi. Nagdulot ito ng traffic. Nagpakawala na ng tubig. Nilamon ng apoy ang loob ng bus na umabot sa bubong nito. Nakahinto, sa ilalim nasusunog na. Kaya umakyat na yung sunog sa bus. Malaki talaga. Malaki ho. Dahil sasakyan na to, puno ng apoy, mataas. Mausok. Grabing takot dahil napunta nito eh. Malaki po yung apoy dahil na ito halos mga 80% po yung nagkinain ng apoy ng yung bus. May 20 minutes po yung firefighting operation po. Base sa investigasyon ng BFP, galing sa Bulacan ang bus at pabalik na sa garahe nito sa Cubao. Agad naman daw nakababa ang 5 pasahero nito, kasama ang driver at konduktor. Walang nasugatan at ligtas ang mga pasahero. Matapos ang sunog, mga bakal na lang sa unahang bahagi ng bus, gayon din sa bintana at mga upuan sa loob nito ang natira. Umabot ng pasado alas 11 ng gabi ang clearing operations ng MMDA kasunod ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog, gayon din ang pinsalang dulot nito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Useless at maituturing na economic sabotage. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ininspeksyon niyang rock shed at rock netting project sa Benguet na nasira kahit ginasusan ng milyong-milyong piso. Ang isang proyekto noong 2018 hanggang 2019 pa ginawa. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Dahil sa mga tag-ulan nitong Hulyo, bumigay ang kinatatayuan nitong rock shed sa Camp 6 Cannon Road sa labas ng Baguio City. Dahil nagsagawa ng clearing operations doon, isinara ang Cannon Road. Kanina, isa ito sa 2 proyekto ng DPWH Cordillera na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya kung paano naapektuhan ng pagguho ang entrada ng tunnel, maging ang kalsada hanggang sa lumambot na ang pundasyon ng rock shed. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Sunod na binisita ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 Cannon Road. Because napaka-notorious ng rock netting as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Ayon sa Tuba LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. We are concerned sana during the kuan para makita namin kung sabi ni President if it is really standard, ang trabaho nila is standard, hindi substandard. Batid ng Pangulo ang galit at pagkadismaya ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ng Tuba Benguet sa palpak na rock shed project na ito ng DPWH CAR. Kung inyo kasing makikita sa aking paligid ay bumigay na ang protection slope ng mismong proyekto maging ang mismong pundasyon ng rock shed. Kaya naman ang hiling ng mga taga rito ay mapabilis ang pagsasaayos nito. Sabi ng Pangulo, bumaba ng 35% ang ekonomiya ng lugar mula noong nasira ang proyekto. Yung mga namin dito, yung mga negosyante, mas lalo yung mga restaurant, medyo kumunti ng customer nila kasi walang hindi makapasok yung mga sasakyan dito. Ayon sa DPWH CAR, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. You can see along Cannon, very fractured talaga ang slopes natin. And aside from that, ang weather condition natin sa Cordillera, tag-init, tag-ulan. Sabi ng DPWH CAR, plano ring dugtungan pa ng ilang metrong rock shed ang nauna nang naipatayo. Sa ngayon, passable na ang Cannon Road pero para muna sa mga residente ng Baguio at katabing bayan sa Benguet. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Kung may mga mapagsamantala pa raw sa mga flood control project, ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian, walang ilaang pondo para rito sa 2026. Pero tutol dyan ang isang kongresista. Ang detalye sa pagtutok ni Mab Gonzales. Kung lalagyan mo ng pondo tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan pa rin yung kontraktor, parang tuloy ligaya lang yung mangyayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila popondohan ng flood control sa 2026. Re-review namin proseso. Gagaya ng nasabi ko, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin niya ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan aniya ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na higpitan yung pagbibigay. Bidding kasi natin, igan mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya, lahat internet na para wala ng human intervention.
Ani Gatchalian, tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka sinira mo yung flood control for next year, edi kawawa ho yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more reasonable, no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly. Flood control is something that is fundamental for climate risk communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dati gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Bigla kami makakatanggap ng message sa taas, sasabihin na puntahan nyo na yung mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga complaint nila. So, yung mga maaayos na congressman, maayos sa mga tanong, maayos sa mga kahilingan. Pero yung mga may kalokohan, ay puro kaya parochial concerns yan. Kaya, yung kumbaga paano ipopromote yung kanilang sariling response. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, iisa lang ang complaint Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project. Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa flood control projects. Sa susunod na 2 linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Cabagan Bridge at Benguet Rockshed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista sa mga usapin po na ito, bibigyan ho sila ng karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.